oras o panahon ang kalaban para ho sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya ko sinabing kalaban kasi ang bilis ng araw, pero until now po ay wala pang nahuhuli o wala pang nakukulong na sangkot sa graft in corruption. Kaya dahil dyan, uulitin ko po yung aking proposal ng araw pa, dahil tayo naman hindi nagbabalita lang. Gusto ko tayo ay makapagbigay din ng idea, suggestion na pwede hong pakinabangan nating lahat, lalo na ng gobyerno. Di ba? Dati po sinabi ko na hanggat maaari sana magbuo ang Supreme Court at ng Office of the President ng Special Court sa Sandigang Bayan na walang ibang hahawakang kaso kung hindi itong flood control scam o iba pang mga infrastructure project ng DPWH para ho mapabilis ang paglilitis. Ang DOJ magkaroon din ng special team na mga prosecutor kasi ang DOJ idadaan pa nila yan sa National Prosecutor Service para sa evaluation ng mga dokumento. Ang dami pong hawak na kaso ng mga prosecutor dyan. Ganon din ang ombudsman, napakaraming hawak na mga kaso under investigation. So pag pinagsama-sama mo yung kanilang mga dating trabaho sa DOJ, ombudsman at Sandigang Bayan, isisingit lang itong kaso na napaka-controversial sa Ghost Project, ay naku, bibilang po tayo ng mahabang panahon bago magkaroon ng linaw. Ganun pong katagal. Baka nga abutin ng 10 taon, 15 taon bago natin malaman kung sino ang guilty. Ay masyadong matagal yun. Ngayon, kung maglalagay po ng special court, special prosecutor coming from DOJ at ombudsman, tapos isang division ng Sandigang Bayan, ito lang ang aaskasuhin, wala ng ibang kaso, medyo mapapabilis. Itong akin po idea lang, hindi natin, kasi yung ibang mga salungat ang kaisipan dyan, sasabihin, oh Mike, nakikialam ka, oh Mike, ba't marunong ka pa sa kanila? Ba hindi po. Kung kinakailangan maging marunong tayo sa kanila, bakit natin hindi gagawin? Dahil ito naman ay para sa ating lahat. Dahil pagka hinintay natin ang normal na proseso, talagang maraming taon ang bibilangin. Magkakalimutan dito sa napaka-controversial. Trilyon ang nawalang pera. Maraming buhay na wala at ari-arihan dahil sa pagbaha. Dahil nga hindi nila ginawa at ginamit ng tama yung pera. Kaya dapat lang po talaga ay gawin. At kaya kong gawin ito ng Chief Justice at ng Office of the President. Pwedeng ang Pangulo ay sumulat, makiusap sa Supreme Court kasi hindi pwedeng utusan ng Pangulo o diktahan ng Pangulo ang Supreme Court. Pwede ang Supreme Court, ang Pangulo ay sumulat o mapila na maglagay ng special court. Hindi naman matatanggihan niya pabor pa rin sa kanila para mapabilis eh. Kasi hindi ho biro, sa dami po ng proponent ng project, sa dami ng sasangkot ng mga malaking tao rito, lahat yan ay mga bilyonaryo, politiko, kontraktor at mga engineer. Ay lahat po pera-pera ang pagaganahin yan. Hanggang sa magkalimutan na. Napakasaklap no. So para hindi magkalimutan at mapabilis, ayan pong special court ang ating nire-recommenda. Kasi alam niyo kung bakit sinasabi kong baka mabagal. Eh, hanggang ngayon po kasi wala pang naitatalaga na ombudsman eh. Full-time ombudsman. Ang nandiyan po, OIC pa lang. Wala pang naitatalaga na bagong ombudsman na manunungkulan ng 7 taon o 6 na taon. Kasi constitutional body yan. Ayun, ulitin ko po yung National Prosecutor Service under ng DOJ sa dami po ng kasong hawak nun. Baka humatabunan, magkalimutan. So yun ang solusyon dito. Bilisan at yun ang tamang pamaraan. Hindi naman tayo nagmamagaling pero yun po yung nakikita natin. Okay, ano po yung masasabi dyan? Special Court para sa graft in corruption sa flood control at infrastructure scam na nadiscover. At yan ang pupuntahan, yung special court na yan, sa lahat ng recommendation ng Independent Commission for Investigation for Infrastructure, Office of the President. Kayang-kaya pong gawin. Dapat hindi ko maintindihan kung anong ginagawa ng mga legal advisor ng Pangulo eh. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng mga abogado ng Pangulo. Wala tayong naririnig sa kanila. Napakahina ng daloy ng mga impormasyon at totoong balita ng gagaling sa Office of the President kasi mababagal ang mga tao nakapaligid sa Pangulo. Natatalo pa sila ng mga propaganda ng ibang grupo kasi yung grupo ng mga pro-Duterte
pinapalabas ng kanilang grupo ng mga vlogger at ng kanilang mga abogado at mga tagapagsalita kung sino-sino dyan, sa Marcos administration lang nangyari ang korupsyon. Eh hindi naman makontra ng Office of the President. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng PCO dyan. Dapat ang ginagawa ng PCO, Presidential Communication Office, sila yung nagbibigay ng tamang impormasyon at kanilang panindigan na ang utos ng Pangulo, investigasyon mula 2016 hanggang 2025. Eh kayang-kaya silang paglaruan eh. Alam niyo kung wala lang mga volunteer na mga vlogger, social media, kawawa ang Pangulong Marcos. Kulang na kulang ang mga nagtatanggol sa kanya na Office of the President. Mas marami pang mga vlogger, voluntary, na tumutulong at nagtatanggol sa Pangulo dahil may malasakit sila. Katulad ng channel kong ito, ang aking mga channel, voluntary tayong tumutulong sa Pangulo at marami pa dyan, mabuhay kayo. Pero kung wala ito, kawawa lalo ang Pangulo dito. Bugbog sarado kayo sa mga anti-Marcos at mga DDS kasi pinipilit nila ang Marcos administration ng corrupt, hindi yung Duterte. Talong-talo kayo sa propaganda eh. Kasi mabagal yung PCO, mahina yung PCO. Napakahina ng communication ng Office of the President para magpalaganap ng mga tamang impormasyon. Si Claire Castro lang ang inaasahan dyan eh. Hindi naman kaya ni Castro mag-isa yan. Yung departamentong PCO, ewan ko kung anong pinaggagawa. Kayang-kaya silang paglaruan ng ibang mga news organization at napapalutang yung pumapabor sa nakaraang gobyerno kaysa sa kasalukuyang gobyerno. Sa totoo lang po, wala akong personal na galit, wala sa kanila, walang personalan, sinasabi ko lang yung totoo. Kasi kung magaling sila, mangingibabaw na tama ang ginawa ng Pangulo, na i-expose itong katiwalian. Eh ngayon po, parang nababaliktad eh. Parang ginagawa pang bida nila ay ang mga Duterte. At lahat isinisisi sa Marcos administration ay ang linaw-linaw na matagal na ang korupsyon sa Pilipinas. Yan po ang ibig sabihin ng aking sinasabi. Pero yung mga tauhan ng Pangulong Marcos nagagalit po sa akin. Bakit ko daw sinasabi? Eh yun naman talaga ang totoo. Mabagal kayo. Aminin nyo. Kayo yung may pera galing sa taong bayan para maging communication ng Pangulo, ipagtanggol ng Pangulo, sabihin ng totoo, ang babagal nyo. Talong-talo kayo ng mga anti-Marcos. Yung anti-Marcos ay mas pinaniniwalaan pa ng iba. Wow, bakit ganon? Eh di ba dapat sa lahat ng oras nangingibabaw ang Estado? Sa lahat ng oras dapat ang gobyerno ang makapangyarihan at siya ang dapat sundin. Siya ang mas malawak ang kapabilidad na gawin ang tama for information sa mga mamamayan. Eh wala eh. Pasalamat sa mga vlogger na nagbo-volunteer, inuulit ko. Kung wala ito, lalong kawawa si Pangulong Marcos Jr. Yan ho yung aking observation sa nangyayari. Ilang linggo nang pinag-uusapan, buwan na itong korupsyong ito. Ano nangyayari? Diba? Puro investigasyon, puro paratang, at yung issue kung kailan nagsimula ang korupsyon eh, hindi pa ma-justify. Natatalo pa ng mga galit sa gobyerno. Ayaw tanggapin ng gobyernong ito. Ay di kakulangan yan ng mga taong nakapaligid sa Pangulo. Magtrabaho naman kayo. Kawawa si Pangulong Marcos.